Pinabulaanan ng National Security Council ang pinalutang ng China na umano'y kasunduan nito sa kasalukuyang administrasyon kaugnay sa Ayungin Shoal. Nakatutok si Chino Gaston. Hindi po yan totoo. Sagot yan ng Pilipinas sa pahayag ng Chinese Embassy na meron umanong kasunduan ng Beijing at kasalukuyang administrasyon kaugnay ng Ayungin Shoal. AFP Western Commando, Westcom umano ang nakipagkasundo na aprobado umano ng Defense Department at National Security Council o NSC. Pero sabi ng NSC, This is pure and clearly fake news on the part of the Chinese Embassy. nauna nang itinanggi ng Foreign Affairs at Defense Departments pati ng AFP na may pinasok na kasunduan ng Marcos administration sa China. I don't think there is any cause for the investigation because this narrative coming from China is simply, there to create dissent and sow disinformation sa ating mga kababayan. Napansin naman ng Philippine Coast Guard na nagbibitiw na mga mapanlinlang na salita ang China tuwing ginigipit nila ang mga barko ng PCG at BFAR sa West Philippine Sea. They want to justify why this kind of aggressive actions, naratibo ng China is also being amplified by pro-China trolls at without naming names. These influencers somehow are affecting the Filipino people's appreciation of what's really happening in the West Philippine Sea. Samantala, nagpadala ng isa pang barko ang Philippine Coast Guard sa Sabina Shoal para suportahan ang BRP Teresa Magbanwa na isang linggo nang nagbabantay sa mga nagtitipon-tipong mga Chinese militia vessels doon. Ayon sa security analyst na si Ray Powell, kabilang sa inimbestigahan ng BRP Magbanwa ang posibleng pagtambak ng mga crushed corals sa bahura doon. Gaya ng nakita sa Sandy Cay malapit sa Pag-asa at may Rosal Reef sa may Recto Bank. Ang dati namang binanggit ng China na gentleman's agreement nito at Administrasyong Duterte gusto ng paimbestigahan ng isang senador. Why is it important that the Senate exercises oversight over this gentleman's agreement kahit na sa nakaraang administrasyon pa ito? Because it will have implications moving forward. Could a past president surrender our right to fortify installations within these domains? These are questions that the legislature needs to understand and wrestle with. Bagamat kinumpirma ng kanyang dating tagapagsalita na may gentleman's agreement, iginiit ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na walang isinuko sa China sa kanyang termino, bagamat may palitan daw ng kontrol sa ilang teritoryo at walang kaugnay ng panghimasok ng China sa EEZ. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston nakatutok, 24 oras. Kamakailan, inaresto ang dalawang nagkakalat ng umano'y mga peking titulo ng bahay at lupa. Paano nga ba matutukoy kung peke ang isang titulo? Yan ang aking tinutukan. Noong nakarang Lunes, April 29, sinalakay ng PNP Criminal Investigation and Detection Group ang isang bahagi ng Santa Cruz, Maynila kung saan talamak umano ang gawaan ng peking land title. Pahirapan ang naging operasyon dahil ang mga pulis sinabuyan pa ng asido ng mga suspect. Asido! Dalawa ang naaresto sa iligal na operasyong ikinababahala na rin ng Land Registration Authority o LRA dahil sa pagkalat ng mga peking titulo ng bahay at lupa. Nasa larawan po, mga kapuso, ang halimbawa ng isang peking titulo. Ano ho ba ang palatandaan para masabi nating peking nga ang dokumentong gaya nito? Kung pagmamasdan ninyo, yung serial number ng titulo niya ay hindi aligned. At medyo parang siya ay nabura. Makikita mong may shadow pa yung kanyang pagkakagawa ng mga numero. Pagbabahagi ng LRA sa inyong kapuso Action Man, kadalasang huli na raw nalalaman ng mga buyer na peke ang nabigay sa kanilang titulo. Ang peke ho nadidiscover na lang namin kapag ipinapasok na yung transaction. Paano nyo nalalaman na peke? May mga security features kagad ang papel na ginagamit natin sa titulo. At itong mga security features na to ay naka-embed or nakasama dun sa papel mismo. So hawak pa lang ng ating mga empleyado, alam na nila at alin ang titingnan sa titulo kung ito ba ay tampered o ito ba ay peke. Karaniwang modus operandi umano ang pagbebenta ng property sa napakamurang halaga
Kaya paalala ng LRA, Bago kayo pumasok sa mga kontrata tungkol sa mga fake, sa mga titles, ay i-verify muna natin sa mga opisina namin. Doon sa pinakamalapit na Register of Deeds, pwede kang kumuha ng certified true copy doon kahit nasaan ang lupa na gusto mong or interesado kang bilhin o may nagsasanla sa'yo. Pwede ka rin pumunta sa e-serbisyo portal ng LRA para makakuha ka o maka-request ka through online. doble ingat sa pagbili ng ari-arian mga kapuso, sumangguni sa Land Registration Authority para makatiyak. Para sa inyong mga sumbong, ipadala nyo lamang sa Kapuso Action Man Facebook page. Dahil sa anumang reklamo, pang-abuso o katiwalian, tiyak may katapat na aksyon sa inyong Kapuso Action Man. It's a jam-packed May para kay Pulang Araw star Alden Richards, kabilang na dyan ang pag-release ng kanyang idinirect na movie. At grateful din si Alden sa kanyang new award. Makichika kay Aubrey Carampel. Maraming ganap si Asia's multimedia star Alden Richards ngayong month of May. Bukod sa kabi-kabilang endorsements, nakatakdang muling mag-host si Alden ng Coronation Night ng Miss Universe Philippines 2024. Ongoing din ang taping nila ng Kapuso biggest family drama of 2024, ang Pulang Araw. Ibinibigay ni Alden ang kanyang best para sa proyektong ito. Worth it yung pagod, actually. I would like to really say my gratitude to the writers, of course to Ms. Suzette Doctolero and Direk Dominic Zapata for, doing their utmost hard work for this. Kasi this is dubbed as the, one of the biggest legacy series of GMA for 2024. Bukod dyan, nakatakdang bumida si Alden sa ilang pelikula. Mas ganado nga raw siyang gumawa ng movie, lalo na't recently, pinarangalan si Alden ng Box Office Entertainment Awards 2024 bilang Box Office King para sa pinagbidahan at produce niyang film na 5 Breakups and a Romance. During that time when we were making that film, we were very skeptical with the box office because after COVID, after pandemic, the lockdowns and everything, sobrang nagsistruggle yung Philippine cinema. But, sumugal kami lahat. It was worth it. And I share this award, to all the people who have been part of 5 Breakups and a Romance. Ipalalabas na rin soon ang kanyang idinirect na movie na Out of Order. At kung bibigyan daw ng pagkakataong makapag-direct muli, nasa wishlist daw ni Alden na ma-direct si global fashion icon Heart Evangelista. We see her as this, fashion icon, international fashion icon. But we go back to Heart's roots. Actress siya before. But syempre, tatanungin ko muna si Heart kung gusto niya pang bumalik sa pag-ate. Sa kabila raw ng kabisihan sa trabaho, laging naglalaan ng oras para mag-exercise si Alden, who is now in his running era. All of a sudden, in love ako sa pagtakbo eh. But really, it's really more of, getting into shape, since adult na tayo and yung work schedule is very demanding, mas it pays to really watch your health rather than you abuse your body. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings. Wagi ang husay at galing ng Pinoy sa iba't ibang sports sa ilang kompetisyon abroad. Marami ang nakagold, kabilang ang kababayan nating 10 taong gulang lang. Nakatutok si Oscar Oida. Small but definitely incredible ang 10-year-old Filipino figure skater na si Dawn Jasmine Gotong. Naka-gold lang naman siya sa Open Figure Skating Trophy 2024 sa Thailand matapos talunin ang 32 competitors mula sa 9 na bansa. Sa 2024 Hong Kong Athletics Championships naman, tig-isang gintong medalya ang nasungkit ni Hussein Lorania para sa Men's Open 800 meters. Lauren Hoffman naman sa Women's Open 400 meter hurdles at Christina Knott for Women's 100 meters. Naka-silver naman si Robbie Brown sa Women's Open 400 meter hurdles, habang naka-bronze naman si Janry Ubas sa long jump category. Hard work paid off din para sa ating pambato sa Asian Jiu-Jitsu Championships sa Abu Dhabi, UAE. Naka-silver sa women's adult 45 kg si Kimberly Custodio. Tig-iisang bronze naman sina Annie Ramirez sa women's adult 57 kilograms.
April Eppinger naman for women's adult 70 kilograms at si Danny Palanca sa women's adult 45 kilograms. Gayun din sina Kyla Napolis sa kategoryang women's adult 52 kilograms, Dylan Balmores sa women's adult plus 70 kilograms at Meggie Ochoa naman for women's adult 48 kilograms. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok 24 oras. Mga sariwang gulay sana ang aanihin ng mga magsasaka sa Benguet. Ngunit dahil sa tindi ng init at kakulangan sa tubig, hindi na mapakinabangan ang ilan sa kanilang pananim. Ito po ang kalbaryong kinakaharap ng mga magsasaka na hinatira ng tulong ng GMA Kapuso Foundation. Sa ilalim po yan ng Operation Bayanihan Project. Mabundok at nasa mataas sa lugar ang probinsya ng Benguet, kaya ang klima dito malamig. Pero ngayong summer, ang tinaguriang salad bowl ng bansa hindi rin nakaligtas sa matinding epekto ng El Nino. Natutuyo na ang mga pananim ng mga magsasaka at nagkukulang na rin sa supply ng tubig. Pati ang ginawang imbaka ng tubig ni Rico sa Mount Santo Tomas sa Tuba, Benguet, natuyot na rin. Pagdating po ng summer, ganito po ma'am, may kulang talaga. Naubos po kasi yun ma'am sa pangdilig po, mula po sa seedlings po hanggang sa transplanting po ma'am. Naubos po yun. Ang magsasakang si Rico, bumibili pa sa Baguio City ng 30 drum ng tubig kada linggo para sa kanyang mga pananim. Nagkakahalaga yan ng 2,500 pesos. 4 na araw lang daw niya itong nagagamit na pandilig dahil sa sobrang init. Pero mas matindi pang init ang mararamdaman ngayong buwan ayon sa Pag-asa. Kaya bilang tulong na mahagi ng food packs at hygiene kits ang GMA Kapuso Foundation sa mga magsasakang gaya ni Rico sa bayan ng Tuba, Itogon at Tublay. Mas matindi nga yung taon kasi ma'am, noon pwedeng magtanim yung farmer, may kunti pang sapat na na tubig. Ngayon parang kulang na kulang yung tubig, pati na sa source. Wala nang masyadong income, walang masyadong harvest ang farmers. Kaya ito na yung tulong ng GMA Foundation ay malaking tulong. Sa mga nais makiisa sa aming proyekto, maaaring magdeposito sa aming bank accounts o magpadala sa Cebuana Luwalier. Pwede rin online via GCash, Shopee, Lazada at Metrobank Credit Card. Inirereklamo ng dalawang asawa ng PDL sa Bilibid ang isinagawa umanong body cavity search sa kanila sa maximum security compound. Pagpapaliwanagin ng pamunuan ng Bureau of Corrections sa House Committee on Human Rights. Nakatutok si Mark Salazar. Kapwa nakakulong sa New Bilibid Prison ang mga asawa nila Gloria at Maricel. Dumulog sila sa Commission on Human Rights kanina dahil sa umano'y bagong visitation policy sa maximum security compound. Nang bumisita sila noong April 21, pinapirma raw sila ng waiver bago pinapasok sa cubicle para sa body search. Umiyak ako at nanginginig ang katawan ko habang pinatataas ang t-shirt at bra. Pinahubad din ang pants at underwear ko. Pinasquat ako ng 10 times nang nakahubot-hubad. After noon, pinatuwad. Nakailang bisita na raw sila roon, pero ngayon lang daw nila ito naranasan. Babae raw ang prison guard na nagsagawa sa kanila ng body cavity search. Ayon kina Maricel at Gloria, sinabi raw sa kanila ng prison guard na bagong pulisiya ito ng Bureau of Corrections sa Inmate Visitation Services Unit. Hindi ko maintindihan ang aking nararamdaman sa mga oras na yon. Nahihiya ako sa aking sarili, sa kaharap kong searcher. Pakiramdam ko tinapak-tapakan ang pagkatao ko, ang dignidad ko bilang tao, na ito na lang ang meron ako. Siguro naman alam nyo to kasi pumirma kayo sa waiver, sabi niya. Pero opo, pumirma po kami sa waiver, pero hindi po kasi hindi naman siya naka-specify doon kung anong searching ang gagawin sa amin eh. Basta waiver lang na pumapayag kami sa anong gagawin nila. Sabi ni Bucor Director, retired General Gregorio Katapang, hindi pa nakakarating sa kanya ang reklamo.
Iimbestigahan niya ang aligasyon laban sa Inmate Visitation Services Unit. Sabi pa ni Katapang, ang mahigpit na screening sa mga bisita ay para hindi raw malusutan ng kontrabando ang pasilidad. Tanong naman ng samahan ng mga pamilya at kaibigan ng political prisoners. Bakit? Lahat ba ng mga drugs na pumapasok na naging trading point sa New Bilibid Prison ay galing sa private part, sa ari ng mga kababaihan, when in fact ang dapat i-investigate nila ay paano nakakapasok ang mga malalaking droga at mga kontrabando sa loob ng New Bilibid Prison. Sinamahan ng Makabayan Block sa Kamara ang mga nagrereklamong misis ng detainees. Ipapatawag din nila sa House Committee on Human Rights ang pamunuan ng Bucor para ipaliwanag ang ipinapatupad na body cavity search. Meron tayong tinatawag na sa United Nations, di ba? Yung Nelson Mandela ruling, protection of persons deprived of liberty. At the minimum, ang kahilingan po natin, wag gawin yun. No? Lalo na sa mga, hindi nga sila nakakulong pero sila yung parang may parusa ng ganon. Nasa Malaysia ngayon si Katapang para sa isang opisyal na lakad at haharapin daw niya ang issue pagbalik sa bansa. Sinusubukan din namin kunan ng pahayag ang Department of Justice sa di umano'y panibagong visitation policy pero hindi pa sila sumasagot. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, Nakatutok, 24 Oras.